Okay, hello po and welcome sa isa na namang walang kwenta nating video ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan din po natin yung viral video. Okay, may nakita akong isang nag-comment. Okay, viral nga, wala namang views. Wala daw kasi nanonood ng video ko. Wala namang problema sa akin yan. Okay, kahit na may mga nanonood na isang tao, dalawang tao, basta nabubuksan natin ang kanilang critical thinking, walang problema sa akin yun kahit walang nanonood. Okay? Okay. So, pag-uusapan na po natin yung viral, hindi yung viral ko yung viral na nangyari dun sa video. I-feature uli natin itong video ni Attorney Libayan and mamaya may papanoorin tayong isang video. Okay? Na nag-viral nga po itong Chowking Ecoland employee issue na nag-house to house yata to o nasa kalsada na naghahanap ng kliyente para umorder sa Chowking. Okay? Nasa kalsada Po, from Eastern Jogging po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. Kung order po halo-halo, o sa ang delivery. Ika na po siya, ma'am, and then deliver na po na po yung delivery. So, pag May point nga naman yung babaeng nagvi-video. Paano kung malamig nga naman yung halo-halo? Masarap pa naman din yung halo-halo sa Chowking. 'Di ba? Malayo yung store, kaya pagkadating diyan sa kung nasan man siya, dito na una. Magiging juice na lang siya, magiging juice. Okay. abot mo dali. So, ibig sabihin, mga kapatid natin, ang mangyayari dyan, kukuha siya ng order, dala niya yung app, pagka-order na yan, siya yung kukuha din doon at ibabalik sa kanya. Kaya pagkaso na nimo. Yes po. Kung order ko, pag abot dali akong halo-halo, tunaw na. Yan, sabi niya, mga kapatid natin, hindi makakita. Hindi ko nakikita yung kasi may parang translation dito sa baba. And taga Davao yata. Sabi nila dito. Davao ba yan? Davao City po ang Ecoland. Kaya may may subtitle na Tagalog para maintindihan ng nakararami. Okay, panoorin pa natin. Doon sa may, Mo dali kay pagkaso na nimo. Yes po. Kung order maglalakad lang daw siya kasi malamig na daw yung halo-halo. Malamig. Tunaw na. Dapat malamig talaga yung halo-halo. Tunaw na daw yung halo-halo pag uwi niya. Ay, pag uwi niya, pagbalik niya ko, dito. pag abot dali akong halo-halo, tunaw na. Mag-gym na lang po, ma'am. Gamit na akong kwarta. Mag-tricycle Siguro magbibigay na kagad ako ng opinion ko tungkol dito, no. Panoorin niyo na lang 'tong video na 'to kay Attorney Libayan sa Batas Natin channel and paki-subscribe na rin po. And siguro para sa akin okay lang sana yung mga services na ganito, okay? Pero mas siya ideal siya siguro kung nasa labas pa lang siya ng store. Mas malapit siya doon sa mismong store kung saan siya o-order, okay? Mas yun doon lang sa vicinity ng store. Pero yung magbabahay-bahay ka, sasakay ka pa ng jeep or tricycle para kunin yung order ng kliyente, parang ganun, sobrang medyo exaggerated na yun. Kailangan mo naman pa-deliver, okay? Yung delivery, yung medyo kailangan nandun ka lang sa may vicinity ng store mo na hindi mo na kailangan sumakay para i-deliver yung ibibigay mo na kagad sa kanya. Kahit nasa labas lang ng kunyari kung nasa SM man yan, sa labas ng SM, pwede kang mag-ikot-ikot doon. Okay? Dahil mas madali naman din ibigay sa ibang kliyente kahit na ikaw na mismo yung pumunta doon. Pero nasa labas lang naman ng store. So, okay lang 'yun para sa akin. Yung medyo kasi sinasabi nga nila na bukod pa sa trabaho niya bilang service staff ng Chowking, yung ginagawa niya o yung pinapagawa sa kanya. Okay? Sa tingin ko, yung mga ganitong services, wala namang mali. Okay? Walang mali sa ginagawa niya. Pero, kung pupunta pa siya sa isang subdivision para lang maghanap ng mga kliyente ng mga ganun na medyo malayo na sa vicinity ng store, medyo sobra na yun. Medyo out of the line na yung service na ganun. Okay lang sana kung nandoon lang sa labas ng store o kaya sa medyo vicinity, walking distance lang. Hindi mo na kailangan sumakay ng jeep o tricycle o ng ibang transpo para lang i-deliver sa natagpuan mong kliyente. Okay lang sana kasi parang sabi nga niya nakakatulong ka na rin sa may mga naman talaga employee na gusto nilang makatulong sa trabaho nila, okay? So ako dati sa bar, so para matulungan ko, magpo-propose ka ng mga additional na pwede nilang bilhin dun sa store, okay? Hindi lang yung pagkalapit ng dun sa cashier, magbabayad sila sa akin kung yung kape lang gusto nila, yun lang yung ibebenta mo. Syempre magpo-propose ka rin ng kung gusto mo ba ng brioche, ng croissant, o ng juice para matulungan din na kumita yung negosyo. Parang ganon. So, para sa akin, okay itong service nila. Pero more on the vicinity ng store. Huwag naman yung medyo yung para makatipid ng delivery services, yung hindi na magbabayad ng delivery. Sila na mismo rin ang magde-deliver kasi sila mismo yung pabalik sa store nila para kunin tapos mag-jeep o mag-service sila pabalik sa kliyente nila. Medyo lahat ng mga bagay ay may hangganan, okay? So, eto siguro, magpe-play lang din ako ng isang video. Sa ibang bansa naman to. So, nakalagay dito, who should pay more, okay? Etong, sabihin na nating basurero kasi high-tech yung mga basurero sa ibang bansa kahit dito sa Italy. Maganda yung services nila ng basurero. At malinis, kaya napapanatili nilang malinis.
So, eto, panoorin natin, ha? And I look at this can, and I look at that can. I look back at this can and see how easy it is to be serviced, and then look ahead at this can. Okay. Yan, pinapakita niya na yung kinukuha niya ay maayos. Okay? Eto naman, makalat. Panoorin natin kung paano niya, ano. And ask yourself, should these people pay the same for trash service? Okay. Ganun din. Nag-a-apply din dun sa issue. Dun sa issue ng netong Chowking na umu-order. Should they pay more sa service or should they pay the same with the service na siya mismo yung magde-deliver, kukuha ng order and magde-deliver sa mga kliyente, yung sa mga Lalamove o yung mga delivery rider na services na para hindi ka na magbayad ng additional. Ayan. So siya, kinukuha niya yung Pero kung ikaw talagang medyo tamad ka, may trabaho ka nga, tamad ka naman, tapos ayaw mong tumulong sa sa business ng pinagtatrabahuan mo, kung anong kayang gawin ng iba, hanggang dun ka na lang, okay? Pero kung ikaw gusto mong tumulong, pagandahin mo pa yung trabaho mo. Ayan, nagsihulugan, no? Okay? Give me a minute. Bumaba siya. Yung parang, siguro, para sa kanya, ito ay labis pa sa dapat sa service ng trabaho niya. Okay? Hindi na din siya dapat bababa, pupulutin yung ibang kalat, at hindi niya na itatapon yung ibang mga excess na basura na nandito. Kasi nga naman, katulad ng isa kanina, kukunin lang niya, tapos yung machine nilalagay na dun sa truck, and then yun lang yung trabaho niya, nandoon lang siya sa loob, kukunin lang niya yung basurahan, itatapon ng machine, and then go on to the next basurahan. Pero eto, bukod pa to sa competence ng trabaho niya, para lang mapaganda yung yung service ng magbabasura, yung willingness ng isang tao para mapaganda yung isang trabaho for the sake of everyone na rin, hindi lang ng pinagtatrabahuan mo na. At para na rin sa kapaligiran mo, parang ganun. Okay. Who should pay more? Sa tingin ko, they should pay more yung mga delivery sa mga services na ganito. And more on, kung gusto niya man magganito, yung nasa paligid lang ng store. Kahit lumabas ka ng unti sa store, okay lang yon sa tingin ko. Pero pagdating dito, pupunta ka pa sa isang village, kailangan mo pa mag-tricycle o mag-jeep. Sa tingin ko, hindi na dapat kasama sa bayad. Okay? If ever man gusto nilang kumuha ganyan, dapat sagot din ng trabaho nila, ng Chowking, yung services ng pamasahe. Okay? Kung magbabayad man si ate ng sarili niyang pamasahe para kunin yung order, sobra-sobra na yun. Ang tawag dito na sa Italy, sfruttamento. Okay? Tinatake advantage yung kabaitan mo na darating pa sa punto na ikaw mismo maglalabas ka ng sarili mong pera para lang magkaroon ng dagdag kita yung company mo. Wag naman ganun. Kung sagot ng ng Chowking yung yung pamasahe o yung mga services o kung nakakotse to si madam nakakotse, sagutin ng Chowking yung gas niya. Pero kung hindi kayang sagutin ng Chowking, huwag silang gumawa ng ganitong service at maghanap sila ng mga delivery na kung saan binabayaran yung mga taong nagde-deliver ng mga order nila. Okay? So, yun lamang po. Please paki-follow ako sa Facebook page and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko. And maraming salamat sa lahat ng sumubaybay dito sa walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. Okay? Tinulungan ko na kayo mga bashers. Masyado ako matulungin. So, and ingat po tayo lahat. Hanggang sa susunod. Ciao, ciao.